Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina nga po, nakasama natin sa opening production number ng Itbulaga ang mga singing queens, si Karen Aishub and syempre si Amiel Sol na kung saan ay nagpainit at talaga naman pong nagpasaya sa mga Dabarkads natin sa studio ng Itbulaga. At kanina naman sa sugod bahay mga kapatid, mga Kadabarkads, binatikos po ang Itbulaga mga Kadabarkads dahil doon sa 38,000 na binigay po ni Bossing Vic Soto. Bakit daw po hindi pa ineksakto na 40,000 pesos? Yan po yung mga nababasa natin sa live chat po, comment section ng TBJ YouTube channel. Di pa daw ginawang 40,000 kung cost cutting daw ba ang Itbulaga. So, ayan na naman sila sa mga issue po nila, no? Wala pong cost cutting, mga Kadabarkads. And talagang yan po ay katuwaan po ni Bossing Vic Soto. Kaya may mga putal-putal pa, mga Kadabarkads. Dapat talaga 40,000 yon. Eh, napagtripan po yung nanalo. Kaya may putal-putal, mga Kadabarkads. Pero malaki na yan, ha? Malaking tulong na po yan sa mga nabibiyayaan po ng tulong ng Dabarkads natin. Kaya wag na po ninyong i-bash ang Itbulaga at si Bossing Vic Soto. Samantalang usapang Sydney, Australia naman tayo, mga Kadabarkads. So kanina nga po nag-share si Alan Kay ng ganap niya dito po sa Sydney, Australia. And nakapag-Starbucks nga po sila. So hindi daw masyadong mahilig sa Starbucks ang mga taga Sydney kasi pahirapan pong makahanap doon ng SB store. Sabi nga dito, nakapag-Starbucks din ba sa Sydney, hindi sila mahilig mag-SB dito. Hirap hanapin ang store. Samantalang si Boss Joey Delio naman po ay naispata ng mga kababayan nating OFW dito po sa Sydney Fish Market. So namimili po sila, mga Kadabarkads. At eto nga po ang ilang mga picture kasama po si Boss Joey De Leon. Kasama niya si Jaco De Leon, mga Kadabarkads. Pinagkaguluhan po si Boss Joey and talaga namang nakapagpa-picture pa yung mga Dabarkads natin. Sabi nga dito, yung kakasabi ko lang ng kapatiran, sukat, nakita na namin ang isa sa Dabarkads si Joey De Leon. Worth flying for, sila talaga sadya namin sa Sydney. Manood kami ng Itbulaga. And alam nyo, mga Kadabarkads, yung venue po or paggaganapan po ng show ng Itbulaga bukas, araw po yan ng Linggo. Talaga naman pong nakasetup na. Ayan, ipiplex ko na lamang po sa mga screen po ninyo. Sobrang laki, mga Kadabarkads. At for sure, mag-e-enjoy po ang lahat dito. Sabi nga dito, Itbulaga to headline 30th Grand Philippine Fiesta Cultura in Sydney on 5 October 2025 at Fairfield Showground, bringing live entertainment to the Filipino-Australian community. Image source, Philippine-Australian Sports Culture Inc. Sa ika-35 daw na taon ng selebrasyon po ng Grand Philippine Fiesta Cultura sa October 5, bukas yan inaabangan po ang pagdating ng mga celebrity hosts mula sa longest running noontime show sa Pilipinas na Itbulaga. Isa rin sa mga highlight ng event ay ang Miss Philippine Australia at Little Miss Australia pageant sa panguna po ng Philippine Australian Sport and Culture Inc. So, exciting to, mga Kadabarkads, at lahat po ng OFW natin ay mag-e-enjoy dito for sure. And eto nga po, mga Kadabarkads, yung mga dancer this coming Sunday in Fiesta Cultura 2025. Kasama po nila po etong si Derek Pachipay. Sabi nga dito, we are the Itbulaga dancer this coming Sunday here in Fiesta Cultura 2025 with Derek Pat Pochi. Ayan, dalawang direktor ang kasama niya, Derek Pochi and Derek Pat. Samantalang bukas, October 5, mga Kadabarkads, ay yayanigin po ng 5 Dabarkads natin ang Smart Araneta Coliseum. Sino mga Dabarkads yan? Walang iba kundi po
ang ating mga singing queens. So mga singing queens po ang mag-o-opening ceremony mga Kadabarkads. October 5 yan, 5:30 p.m. with special performances from Randy Santiago, Kay Brosas, Mitoy Ana Ramsey, Carmela Lorsanyo, at marami pa pong iba. At syempre, ang mga singing queens natin got many more. Sobrang dami. 7:30 p.m. opening game. Manila Clasico, Barangay Ginebra versus Magnolia yan, Smart Araneta Coliseum. So may ganap naman pala mga Kadabarkads sa mga singing queens natin. Kaya naman, congratulations ngayon pa lang sa mga singing queens dahil may abangan tayo bukas sa Araneta Coliseum. Samantalang congratulations naman sa isang clones natin dahil siya po ay tutulak ng Canada para sa isang napakagandang concert at malaking concert. Walang iba kundi po itong si Jean Jordan Abina. 2 talent management po ang nag-reveal niyan mga Kadabarkads kahapon. Una na dyan ang Prime Fortune Talent Management Unlimited. Sabi nga dito, Canada, get ready for the newest rising stars of social media. Kasama po ni Jean Jordan si Echo Claridad and Dayad Roval Jaime, who will share the stage on their Canada Tour 2026 with special guests Zionette Salandanan of TNT Grand Bucker finalist. So, pang-international na talaga ito mga clones natin, mga Kadabarkads. Nakaka-proud dahil simula po nang siya ay makilala at makapasok at manalo sa Itbulaga, kabi-kabila na po yung nag-o-offer dito kay Jean Jordan Abina at maging sa ibang clones natin like Roel Carino, Elvis Presley dahil syempre ang husay ng pagpapamalas nila ng kanilang mga talento na siyang minahal at nagustuhan po ng mga Dabarkads natin. So si Roel po and syempre si Elvis Presley meron na din po yung magiging concert sa ibang bansa which is sa Rome, Italy. Sama-sama sila dyan mga Kadabarkads. Hindi pa lang natin alam kung kailan po ang exact date ng pagpunta nila doon at syempre ang pagko-concert nila doon. Siguro by 2026 na din yan mga Kadabarkads at tatapusin po nila yung kanilang magiging concert by November 29, 2025 na gaganapin po sa British ba yun mga Kadabarkads. So, yun muna yung tatapusin nila. Tapos, yun na. Isa-set up na siguro nila yung mga pwede nilang maging event sa ibang bansa. Samantalang, right after po ng update natin kanina tungkol sa isang EB Dabarkads na aksidente po, mga Kadabarkads, sinangaan po siya ng sobra-sobra. Walang iba kundi po itong si Zombie. So, matapos pong mayupi ng kanyang car, yung body lang naman ng kanyang car, grabe po, ang dami po nagsasabi na kay buti ng puso ni Zombie kasi imbis sa pagbabayarin niya po yung driver ng jeepney, hindi na lamang mga Kadabarkads. Bagkos ay binigyan niya pa nga po ng sobrerong favorite niya na gamit-gamit niya ng time na yon. Kaya kudos kay Zombie dahil napakabuti po ng kanyang puso mga Kadabarkads. So anong say nyo dito? Please comment down below.